Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry. Okay, magandang gabi. Magandang gabi po, Magandang Pastor gabi, Amil. Pastor Derek. At salamat, muli tayong makakapag-live sa ating online platform sa Facebook. Pastor Amil, ngayon pong gabi, mayroon po tayong bagong episode na naman natatalakayin. And this Okay. is about homosexuality po. Homosexuality. Ah, Okay. Ayan. Okay, sige. Pastor, what does the Bible teach about homosexuality? Did Christ teach about this, Pastor? Tinuturo ba ito ni Christ? Ano yung tinuturo niya tungkol dito? And then, meron tayong follow-up question. Did David and Jonathan and Ruth and Naomi really have sexual o homosexual relationship? Mhm. So, Okay. yan po yung tatalakayin natin on the process. And then, mamaya po, kung tayo sa time, meron po tayong papasadahan na about universalism. Okay. Teaching din po ito ng isang nagsabi na bishop din po yung title niya. Bishop. Oh. At yung isa naman ay Most Reverend. Wow. Most Reverend Ang sila. galing, ano? Napaka-banal. Most reverend. Okay, pag sinabing homosexuality, ang tinutukoy dito ng Biblia ay yung homosexual act o yung pakikipagsiping. Hindi masyadong tinatalakay sa Biblia yung homosexual tendency, no? Kasi hindi naman kasalanan na maging malambot. Ang kasalanan ay yung magnasa ka sa iyong kapwa lalaki o kapwa babae, sa isip mo at sa actual. Pero yung mga isinilang, may mga tao talagang isinilang, no, na tinatawag natin na effeminate. Effeminate. Hindi yan ang tinatalakay ng Biblia, no? Oh, Kasi hindi bawal yung ano lang, alam niya. yung ang kilos mo lang ay malamya o malambot. Kung hindi, ang bawal sa Biblia ay yung magnasa sa iyong isip, sa iyong puso, na makipagrelasyon sa isang kapwa mo ang kasarian, at saka yung actual na pakikipagtalik mismo doon sa magkaiba o pareho ang iyong kasarian, hindi magkaibang kasarian. Bakit? Dahil mayroon namang walang feelings na bakla, pero nakikipagtalik. No, parang it's a feeling of superiority. Nagkakaroon sila ng pakiramdam ng superior sila. Lalo nung mga panahon ng mga Romano, totoo yun, no, na isa sa kanilang parang patunay na sila'y macho, ay kahit lalaki pwede nilang galawin. Pero hindi sila bading. Kaya dito, ang homosexuality ay either mayroon kang pagnanasa na sumiping sa iyong kapwa lalaki o actual kang sumiping sa iyong kapwa lalaki, kapwa babae. Kasi pwedeng wala naman siya talagang pagnanasa eh. Parang ipinapakita lang niya na ako ay, kumbaga, animal. No? Kumbaga, may pagka-animal siya. O siya yung nasa top of the chain. Yung tinatawag nila na siya ay king. Na kaya niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. So kaya, pwedeng walang feelings ng homosexual, pero nakipagtalik, bawal din yun. At pwedeng talagang feeling niya, babae siya. Na feeling lang, pero gusto niyang makipagtalik, bawal din yun, kahit hindi siya actual na nakikipagtalik. So yun ang bawal sa Biblia. Hindi yung pagiging effeminate o hindi yung may feeling ka na bading ka. Kundi talagang yung actual na pagsisiping sa kapwa lalaki o babae. Sa ano pa mang kadahilanan. Grabe po ito, ano po, Pastor. Pero, mayroon kasi po akong napanood din na movie ito at based on true story about sa Roman Empire that time. Kung familiar po kayo kay Caligula. Caligula. Sumunod kay Nero or after Nero? Grabe po pala ito si... Before Nero, Yeah, Caligula. parang before Nero. Yung kanya pong sexual urge.
na kahit mga lalaki ay pinapatulan niya. Pero siya po tunay na lalaki. Hindi siya yung malambot. Yun ay homosexuality Oo, rin. homosexuality. At akala ng iba, hindi naman siya homosexual, nakipagsiping lang siya. Pero kasi, pag sinabing homosexuality, nakikipagsiping. Hindi yung feeling. Kasi sabi nung iba, pagka yung lalaki naman yung isa, at yung isa ang binabae, so nagtalik sila, hindi homosexual yung tunay na lalaki. Hindi. Bading na rin siya. Oh. Kasi nagkaroon na rin siya ng sexual na relasyon sa kapwa niya ang kasarian. So bading na rin. Kasi ibig sabihin ng bading, hindi lang yung mismong pakiramdam na bading. Kung hindi yung akto ng pagiging bading. O ng pagsiping mismo sa kapwa niya ang kasarian. Yun pala. Pero Pastor, meron pong, yun nga, yung sinasabi ko kanina na isa siyang most reverend Besh na. Ano ba? Beishwap. Biswap. Nag-swap. Nag-swap na. Kaya nga nag-swap na eh. Ito po ay, siya po ay pro-LGBT. Katoliko ito, no? Katoliko. Catholic po siya. Okay. Shout out sa LGBT community. Opo. Hindi po como kayo po ay bading, ay wala na po kayong pag-asa, no? Mayroon pag-asa. Una muna, no? Magkaroon muna tayo ng kasi baka masaktan sila na parang baka akalain nila na pinagtatawanan lang natin sila, wala tayong concern sa kanila, parang ang ating ginagawa ay pag-aglahi lang, para for the sake na atin silang tuyain. Hindi po. Ang amin pong ginagawa ay amin pong sinusuri. Ano ba ang sinasabi po na tunay na sinasabi? Kasi mayroong mga claim na sabi daw ng Biblia, may okay lang daw ang bading. Hindi daw naman yun masama. Basta daw nagmamahalan. Kasi daw love is love. So, as long as you love, that is not sin. Kasi love cannot be wrong. Yun ang akala nila. So, pero ang ating pong ginagawa ay para po kayo mismo ay magsuri at maaaring kayo po ay sa pamamagitan po ng aming pagsisiwalat ng salita ng Diyos ay magkaroon ng interest na mabaguhin yung inyo pong sexual orientation o magkaroon kayo ng pagbabago dahil marami po kasing may ganong pakiramdam na nagigilty sila pa eh. So hindi pa sila, kumbaga hindi pa sila naglaladlad. Mayroong mga closet bading. Nakatago lang. Yung iba po ay sila sa magulang. Tatakot. Yung iba naman ay dahil sa sasabihin ng sosyedad. Yung iba naman ay dahil nakapag-asawa na sila, may asawa na silang babae, gusto nila kapwa lalaki. Pero mayroon silang pakiramdam na gusto rin nila ang kapwa lalaki. Pero ito po ay para sa inyong lahat. No? Para ito po ay maging instrumento nawa ng Diyos na kayo mismo ay i-convict habang kami nagbabasa ng salita ng Diyos, ng mga talata patungkol dito, at kayo po ay magsisi at nang kayo po ay magkaroon ng tunay na kalayaan. Kasi ang kalayaan sa kanila ay magladlad. Opo. Kailangan mong maging lumaya. Hindi ganon. Ang kalayaan sa Biblia ay paglaya sa kasalanan. Yan. Paglaya sa pagkaalipin sa sariling kasiyahan at para matugunan yung kanyang pagnanasa. Well, actually, Pastor, actually, doon sa isang talata sa Bible, 1 Corinthians ito, chapter 6, doon sa verse 7 at verse 9. Pero mamaya, Brother RJ, mamaya, hindi lang naman talaga po about sexuality, homosexuality yung tinatalakay ni Pablo, Pastor. Kundi lahat ng kasalanan, and then included po yung about homosexuality, yung pagpatol ng babae sa babae, sexually, at lalaki sa lalaki sexually. Kasama doon po yung pagnanakaw, pagsinungaling, maraming uri ng kasalanan na binabanggit po ni Pablo ron. So, hindi po ito, ay tawag dito na kayo lang yung tinutukoy namin. Kundi, bagaman ito yung topic namin sa gabi pong ito, parang mabagyan ko ng kaliwanag po dito. Now, Pastor, meron pong video clip na gusto panoorin natin. Bigyan po natin kayo po ng pakahulugan dito at yung interpretation talaga itatama po natin. Okay, sige. Ating pakinggan
ang isang advocate ng same-sex relationship. Si Bishop Joseph Lagumbay. Tingnan po natin ang sasabihin. I'm Father Joe from the Catholic Universalist Church, and I am an LGBT ally. I'm straight, I'm happily married with 2 kids, and our church supports gender and marriage equality. The word homosexual never appeared in the English Bibles until 1946. The original words used were malakoy and arsinokoitai. Malakoy means men that are weak and soft like women. We need to understand that during the ancient patriarchal times, women was regarded as someone lower than men. However, the word malakoy does not automatically translate into homosexual. However, it just means men of weak faith. Now, another translation suggests that the word malakoy actually means male homosexual prostitutes in the ancient time. Now, the word arsinokoitai also means sexual offenders. These are men who are taking advantage of younger boys, which is closely related to pedophilia and not homosexuality in general. If you do a quick search on Google, you will realize that the words malakoy and arsinokoitai are translated differently in different English Bibles. The book of Leviticus does not condemn a loving, monogamous, Christ-centered homosexual relationship. The book of Leviticus was written after Moses saved the Israelites from Egypt. And they passed through this land called Canaan. And in Canaan, there are several bizarre pagan practices and rituals. May paniniwala kasi ang mga Canaanites that depending on your wish to their gods and goddesses, you need to perform a specific sexual act. At kasali na din doon ang homosexual ritualistic sex. What God prohibits in the book of Leviticus is the homosexual temple worship and not a loving, monogamous, Christ-centered homosexual relationship. Now, if you really want to insist, you need to stop eating pork, stop eating shrimp, crabs, and seashells, because according to the same book, prohibits us from eating these kinds of food. Now, kung pipiliin mo lang yung verses against homosexuality, then it's called cherry picking. Ayun. Okay, unahin natin yung kanyang definition, no? Actually, we are not arguing about malakoy. Kasi yung malakoy Maliwanag. is maliwanag naman na hindi talaga iyan yung homosexual eh. Kasi it is a sort of a sexual offender na kanyang, yung gaya yung sinasabi natin, yung mga Romans, no? Same sex, pwede nila yung i-rape. So hindi 'yon. Kundi as silicostai or as yun po yung ating meaning. Pinanggalingan ng salitang homosexual ay yung arse konoites. Arsinokoitai. Yung koitai kasi yun ay doon sa translation na. Pero yung mismong word na homosexual sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 pakibasa mo. Ang Greek word na ginamit ay arsinokoites. Sabi po dito sa Tagalog, magandang balita. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Referring sa lahat po ng makasalanan ito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalon niya, nakipagtalik sa kapwa lalaki, o kapwa babae. Yan yung arsenokoites. Yun po. Hindi yung malakoy. Huwag nating gawing issue yung malakoy kasi that's basically a sexual offense against yung same-sex. Pero ito ay talagang malinaw, hindi po 1946. No? So siguro ang sinasabi niya, ay kasi po ito 3rd century pa lang meron ng translation At saka nung sulatin po ito ni Paul, 2nd century. O, di ba? 3rd century BC. AD rather, or Anno Domini, no? So mayroon na. At saka sa Old Testament, bagamat wala pa yung word na homosexual, meron ng act ng homosexuality na binabanggit sa Greek na arsikonoites. At yun ay naganap doon sa Sodom and Gomorrah. Pinabawal talaga po. At talagang yun ang dahilan kung bakit ang Diyos ay talagang nagalit ng gusto, ano pat kanyang ginunaw na. So talagang ang dahilan ng paggunaw sa dalawang magkatabing syudad na ito na Sodom and Gomorrah ay yung kahit wala pa yung word na bading o bakla or homosexual, ay yung mga lalaki na gustong sipingan, yung mga bisitang anghel na nagkunwaring lalaki na tao na dumalaw sa kay Lot na bahay.
At ang sabi pa nga doon ay kanilang inikot-ikutan yung bahay ni Lot at sabi nila, ilabas niyo sa amin ang mga lalaking yan at sisipingan namin. Yung word na sisipingan ay talagang actual sexual act. So gusto nila na, at ang sabi pa nga doon, maging lalaki, maging bata at matanda na lalaki. No? So ibig sabihin, noong pa man may mga bata na meron ng homosexual tendency. At ang problema ay binibigyan nila ng ibang pakahulugan ito. At meron tayong isang sikat na preacher na ang kanyang tawag dito, ang kasalanan daw ng mga taga Sodom and Gomorrah ay yung inhospitability. Hindi daw sila hospitable. Yung mga taga Sodom. Bakit naman po hindi hospitable? Winelcome nga sa loob ng bahay yung silot lang. Silot lang hospitable. So ayaw daw nila na parang bigyan ng paglilingkod yung mga hindi daw sisipingan. So binago niya. Ba, talagang inipaano. At yun daw ay masyado lang daw sila na parang hindi nagtitake care sa mga bisita. Sobrang ang pag-take care ang gusto nila eh. Diba? Gusto nga nilang mahalin eh. Diba? Kaya talagang sobrang hospitable yung mga taga Sodom at Gomorrah. Hindi lang pagkain ang ibibigay. Diba? Kundi pasisiyahin nila. Kaya yung inhospitability na na argument is wrong. Interpretation. Yun yung interpretation ng Day by Day na pastor, si Pastor Ed Lapis. Si-search nyo yan, yung kanyang argument. I-search nyo lang sa YouTube, Sodom and Gomorrah, Pastor Ed Lapis, yan ang kanyang interpretation. Pero malinaw na kaya po sila sinunog ng Diyos, pinaulanan ng asopre ng Diyos at sinunog, tinupok yung dalawang syudad, dahil talaga pong gustong sipingan. Kaya po anong sabi ni Lot? Ito na lang ang inyong sipingan, ito na lang aking anak, dalaga pa ito, virgin pa, wala pa itong naging asawa. At sabi ng mga bading doon sa palibot, hindi, ang gusto namin yung bisita mo, mga gwapo. Ang gusto namin mga lalaki. Macho ang gusto namin, ayaw namin ng babae. Kasi yung mga anghel po nun talagang magaganda lalaki. Pagka nagkatawan tao, nagpakita bilang tao, magaganda ang mukha na ang kanilang kinukuha, ginagaya. Sabi ni Lot, malaking kalapastanganan ang inyong gagawin. Kaya sabi ngayon ng dalawang anghel ay lumikas na kayo dahil sa tindi ng galit ng Diyos sa dalawang bansang ito ay gugunawi na ito ng Diyos. Kaya binulag ng mga anghel yung mga tao, yung mga lalaki sa labas at hindi sila makakita. At nakatakas sila. At pagkatakas nila, nung malayo na sila, doon pinaulanan ng apoy. Kaya huwag natin po talagang baguhin ang kwento ng Biblia o kahit ng anumang historical na event sa Biblia. Bakit? Tayo magiging false teacher. Isa ka ng false teacher dahil binago mo na yun. Sa bagay, ngayon nga, lumabas yung kanyang false teaching. Ngayon pala, yung latest na issue kay Ed Lapis, Pastor Ed Lapis ay ayon sa kanya ay si Yahweh at ang si Adonai o si El Elyon ay magkaiba daw na Diyos. Si Yahweh daw ay si Satanas, malupit na Diyos, evil. At si El Elyon, yun daw ang tatay ni Jesus. So it's just a matter of semantics. Iniba lang naman yung ito'y taguri lang sa Diyos, parehong taguri sa Diyos. Or alias ng Diyos, yan, pareho. Sa wikang Hebreo. Yahweh El Elyon, Yahweh Chedkino, marami. Kaya marami. Chedkino, Shaddai, Yahweh Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Chedkino, Jehovah Shammah, Jehovah Ropi, Healer. Kumbaga taguri lang iyon ng Diyos. Yung Yahweh ay makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan. Ako nga, galing sa salitang ako nga, si ako nga. I am that I am. Yun ang ibig sabihin ng Yahweh. Transliterated. Ang tawag dyan ay tetragrammaton. 4 na letra na word. YHWH. Na wala talaga iyan na actual na pronunciation. Yung pronunciation na Yahweh ay isa lang sa hula.
Wala talagang actual pronunciation siya na specific sa Hebrew. Opo, kasi walang vowels po siya. Kaya ayaw kasi ng Diyos na mabanggit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya kahit isigaw mo yung tetragrammaton, yung YHWH, hindi mo kayang banggitin. Mm. Yan. Banal na pangalan. Siya mismo ang nagpahintulot na yun ang gamitin na mga letters para sa kanyang pangalan. Yahweh. Pero yung iba, Yahuwah. Kaya di ba may mga pronunciation silang Yahuwah kasi yun yung hula nila doon sa vowel na nakasingit sa bawat capital letter na YHWH. Yung iba naman, Yahweh. Hanggang maging Jehovah, na yun ay Germanic Latin. Yan. Halo-halo siya na interpretation, German Latin na translation from the word Yahweh, Hebrew Yahweh. Yun. So, yun pala po ang ano niyan. Makapangyarihan talaga ng Diyos na makapangyarihan. Kaya sinagalib dun sa mga taga Sodoma. Actually, yung po pastor siguro dun nag-originate yung term na sodomite. Tama. Hindi po. Kaya sodomite. Kaya nga historical. So, maging ang language ay nag-evolve from the word or from the name of a country, Sodom, doon nang galing yung concept ng homosexual act or raping a person of the same sex using different means of sexual intercourse. At saka isa pa po pastor, sinasabi niya ni Bishop, yung arsenokoitai, coitus, ay it's about tumutukoy doon sa mga sexual offenders. At marahil pwede raw na ang tinutukoy dyan ay pedophilia. Sa Malakoy. Sa Malakoy. Sinabi niya yung sa Malakoy. Pero sa Arsinoites, ang sinasabi niya, ito nga ay itinranslate daw ng mali, naging daw homosexual. Pero kasi hindi yung word itself ang magde-define noong act. Kasi yun ay in English lang noong 1946 siguro, into homosexual. Kaya sabi niya, dito daw nagkaroon na ng parang bad blood yung mga tao sa word na, o sa mga bading, kasi nga doon sa pag-creation ng salitang homosexual. Pero ang problema natin is, kahit sa anong translation mo pa i-translate in English, mayroong original Greek. Na doon sa original Greek, balikan natin yung ating ipinakita na meaning ng arsikonoites. Yan po yun. Balikan natin yan. Yan ang meaning. So, para mabasa ng ating mga manonood. Sa Strong yan, Strong's Encyclopedia of the Bible. Okay, tingnan natin. Nandiyan ba yung ating... Ayan na. Okay, kita na. Narito pala sa kanan. Greek word for homosexual. Its meaning. Strong's. Okay, part of speech noun, masculine. O, lalaki, no? Lalaki siya. So, kasi sa Greek, mahalaga yung gender ng word. Ako po hindi ako sa Greek pero oo. So masculine talaga ang gender noong word, ang noun na yan. What noun siya noun. Ibig sabihin pangalan sa isang tao. Tao siya. No? So phonetic 'yon, definition, a male engaging in same gender sexual activity, a sodomite. A sodomite pederast. Maliwanag naman po, pastor, pala yung definition dito. So ngayon, hindi talaga po yun sa English. Doon tayo bumalik sa Greek. Talagang yun talaga. At sabi nga sa Tagalog, na i-translate ay nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Eksakto po yung meaning. Eksakto rin yung meaning sa Greek. So maganda yung translation talaga into Tagalog. No, talagang eksaktong nakuha yung kahulugan talaga ng Greek na yon, na isang lalaki. Kaya lang dinagdagan nila yon, pati babae. Yun siguro yung pwede nating sabihin na ang arsikonoites ay hindi naman babae. Ito'y lalaki ang gender. Kasi po yung arsin yata ay men yan. Yes, men. So, pastor, na ngayon ay na-define na po natin na bigyan natin ng linaw na talagang ang arsinokoite ay tumutukoy ito sa sa sexual na relasyon ng parehong kasarian, lalaki man yan, babae. So, mali po yung ganong ano niya. Yes, At saka meron pa siyang mapupuna ko na may sinabi siya na
ano po yun fallacy yun na porke ba, sabi niya, pinagbawal yung ganon. Eh di yung pala, wag na rin nating, sundin din natin yung mga ibang bawal, gaya ng wag na rin tayo kakain ng laman loob, laman dagat, yung mga alimango, mga hipon, kasi yung pala, bawal din pala yung makipagtalik. Oh, Ano yun? Fallacy yun. O isang wrong argument. No? Fallacious argument. Papalasyos. Oo. Ang tawag doon na kumbaga, dinadivert mo yung argument sa iba para lang pagtakpan mo itong iyong kasalanan. So, ginagamit mo yung iba na kasalanan para pantakip naman dito sa ano na to. So, fallacy, fallacious, strawman. Strawman fallacy yun, Mali strawman. Mali na ang subject, hindi na yun. Umiiwas ka sa tunay na subject So, Pastor, Strawman. pero meron pong isang reverend pa po na sabi Mga reverend pa naman ang mga bading, ano? Master Talaga of naman. Divinity po ito, Pastor. Oo, kasi kaya sila kasi nagre-reverend. Kasi ganito yan. Bakit kailangan na sila maging reverend? Itong mga pastor na ito, na bading, at saka itong ano rin, itong katoliko na bading, no? Kasi sa batas kasi, unless you are a reverend, unless you are ordained minister, you cannot officiate weddings. Kasi gusto nilang mag-officiate Kaya nagmamaster sila ng divinity. Kahit naman anong course mo, kasi ito ang misconception. Akala ng iba, pastor lang ang pwedeng mag-master of divinity. Hindi po. Kahit anong course mo sa college, you can apply in the masteral course na Master of Divinity. Meron pala. Oo, hindi po kasi very strict ang mga theological schools pagdating doon sa course mo noong college ka. Kasi ang Master of Divinity it's general course, ang kalahatan siya. So, kahit ano yung iyong bachelor's degree sa 4-year course o 5-year course, ay pwede kang mag-Master of Divinity. And that will lead you to Doctor of Ministry or Doctor of Philosophy. Ngayon, ang problema, dapat kasi, yun nga, ang problema sa ating mga Bible colleges, talagang wala kasing sapat na bachelor ng theology na nag-e-enroll sa Master of Divinity. Kasi syempre, kung yun lang strictly ang ipapalo natin, ang i-accept natin na course sa Master of Divinity, ay yung may 4-year or 5-year course na theology, degree holder or Bachelor of Arts in Theology, or Bachelor of Arts in Christian Education. So, mawawalan ng students sa Master of Divinity. Walang mag-e-enroll. Kaya pala. Kaya ginawa is pinapahintulutan na kahit anong course mo sa iyong college level, sa iyong college degree, sa tertiary mo, ay pwede ka nang mag-enroll ng Master of Divinity. Walang choice. Kasi mawawalan ng kursong Master of Divinity. Kasi kukunti lang naman ang nag-Bachelor of Arts in Theology or Bachelor of Science in Theology. So, very limited. Okay, so yun. Yun, Pastor, thank you po sa explanation. No? Ngayon, ito pong video na to, merong nagtanong kasi sa kanya, masama po ba yung homosexuality sa Bible? Kasalanan po ba yun? Sabi niya, hindi, love Mayroong Okay. Tama. Natanda mo. Ano pang sabi niya? Mayroon siya pong mga binanggit na pangalan. Sa Bible, mayroong nang nagmamahalan. Ang sabi niya is, hindi daw naman kasalanan. Tingnan, panoorin po natin. Iba naman yan meron pa kasi siyang iba pang sinabi, no? Kung matatanda mo yung una. Yung una. Yung una ang sabi niya is, hindi daw naman kinokondem sa Bible ang monogamous, Opo. loving Love relationship. As long daw as iisa at loving, hindi daw kinokondem. Ayan, tama. So inalis yung salitang homosexual. Kasi they label themselves as we are monogamous. We are loving. So love cannot be wrong. Love can't go wrong. And love could not be wrong. Ganun pala. So kaya tingnan po natin kaya, Pastor, nagkukonform po ba sa Bible yung definition nila ng love? That's a problem. Ang tingnan natin, yung isa naman. Ito si Reverend, mga Reverend, no? Crescendo Agbayani, Master of Divinity. Kita mo, lagi niyang ilalagay yan doon sa kanila. Alam mo kasi, kita mo, bakit mo kailangang ilagay doon sa profile mo yung title mo?
So one thing is you want to be recognized as somebody who has the authority. Kasi you don't need to to use your name sa social media. It is not a prerequisite. Pwede rin po, Pastor, ilagay mo sa doktor. Yung Ah, legit kaso, na doktor. hindi, kasi ang problema doon kasi, kung hindi ka legit, kasi ganito yan eh, kita mo yung mga nagsusuot ng mamahalin, Mhm. nagmumukhang mayaman, yun talaga, walang kayamanan. Mhm. Ganun din itong mga ito, yung logic, no? Opo. Sa psychology. Pag gusto mong gamitin, ba't mo pa kita mo? Mayroon bang lalaki na kailangan pa niyang isigaw na lalaki ako, di ba? Lumabas sa kalsada, tapos sumigaw. Lapit ako. Lalaki ako. Bakit? Tinatanong ka ba? O, ibig sabihin guilty ka. Di ba? Pag may ganong lalaki, iba din talaga yon. Oo. O kaya babae, lumabas sa kalsada, babae ako. Di ba? Obvious naman na babae ka. Ba't kailangan mong ipangalandakan yun? Kasi ibig sabihin, meron siyang gustong palabasin. Ito rin, kaya may gusto silang palabasin, laging ginagamit yung, katuloy nakakaya yung mga Master of Divinity graduate, no? Biruin mo, Yung mga kapwa totoo. mo. Mga totoong gumraduate. Yung totoong gumraduate na totoong Kristiyano. Kasi pwede ka namang magka-title ng hindi ka Kristiyano eh. Akala mo ba yung title na Master of Divinity para lang sa Kristiyano? Eh pwede ka rin namang mag-enroll na kahit di ka Kristiyano eh. Sa mga Bible schools, Mhm. may mga naging estudyante nga ako, nagkunwari lang Kristiyano eh. O, sa loob ng Bible school, talagang nagwawala. Ay, kakamo ng suntukan. Oh. Nananaksak. Oo, tapos nakagraduate. O, ang title, Bachelor ng Theology. Di ba? Ay, iwan ko lang kung nagbago na. Naging ano siya, sabi niya di umano na magkita kami, nagkaroon ng reunion sa aming Bible College. Ba, dumating. Astang mayaman na. Aba. Pero siga pa rin, parang di pa rin Kristiyano. Sabi niya, sabi ko, Brad, kumusta na? Saan ka na nagtatrabaho? Aba, ako po ngayon, tagapag-alaga ni Henry C. Ah. Sabi ko, baka naman, pwede mong ikwento ako kay Henry C. Ewan ko lang, ako nagsasabi siya ng totoo. Sabi niya, siya daw ay naging parang personal na assistant ni Henry C. Sr. Yung namatay. Okay, tingnan natin tong ating susunod na video. Kung ano naman ang kanyang argument. Kung ba't, kapag nagkakasal po ito ng kapwa lalaki o kapwa babae. Ang recently na ikinasal niya si Osang, no? Sa babaeng Kalibiin. Si Osang. Si Rosana Roses. Talaga. Kasal na si Rosana Roses, ito rin ang nagkasal. Ang pangalan ng kanyang church ay LBTQ Christian Church. LGBT. Misnomer, no? LGBTQ Christian Church. Naging Christian, LGBTQ. So, talagang hindi mo maintindihan kung bakit pinangalanan pa. Sana lang, wag na lang ginamit yung salitang Christian, no? Opo. LGBT. LGBTQ Church na lang. church na lang. Kaso nilagyan ng salitang Christian. Grabe. Sige, pakinggan natin. Pakinggan Si natin po yun. Reverend Crescendo Agbayani. Everyone, sa mga nagtatanong po kung merong mga same-sex relationship sa Bible, meron po. Naomi and Ruth, Jonathan and David, the centurion and the boy slave, Daniel and the eunuch. So, ilan lang po yan sa mga same-sex love story sa Bible. Dahil alam po naman natin ang Biblia is patungkol sa pag-ibig. At wala naman pong masama sa pagmamahala ng dalawang tao kahit anuman po itong kasarian. Dahil ang pag-ibig ay pag-ibig. Love is love is love. I love you all. Oh. I love you too. We love you also, no? Because we love you with the love of the Lord. Ayan. Huwag mong pakahuluganan yun, ha? Ang sama, baka mamaya hantingin mo kami. We love you I po. heart you, bro. Okay, tingnan natin muna yon, yung sinabi niya, no? Na si Jonathan at David daw ay magkasirelasyong sexual. Yun po ay malaking misinterpretation at malaking anong tawag dyan? Malaking kapusungan sa Diyos. Dahil po si David ay tinawag ng Diyos na God after man's own heart. Man after God's own heart. Dalisay ang puso ni David. Hindi po yan makikipag-sexual kay Jonathan. Bakit po? Ano yung kwento? Si Jonathan po kasi, anak niya ni Haring Saul. Opo. Bata pa si David, bata pa rin si Jonathan. Matagal na silang magkakilala sa pangalan.
Kasi nung bata pa si David, ay inanoint na siya ni Samuel bilang kapalit ni Saul dahil si Haring Saul ay naging masuwayin sa Diyos. At ang pinakamalaking pagsuway ni Saul sa Diyos ay noong ipapatay ng Diyos yung mga Amalekites. I-genocide. Pinapapatay niya yung isang buong bansa. At ang sabi ng Diyos, walag kayong magtitira. Ngayon, ang sabi ng Diyos, pinalitan ko na siya. Pumunta ka na sa ikaw ay pumili ng isang lalaki na papalit sa kanya bilang hari. At si David yon. Ngayon, si David ay tumira sa bahay, sa palasyo ni Haring Saul. Kaya sila naging magkaibigan. Long-term friends po yan. O ang tawag dyan, they have a long-term friendship relationship. It's not homosexual relationship. Bata pa sila eh. So, kasi si David tumira sa palasyo ni Haring David. Bata pa. Taga tugtog. After noong siya ay, after noong siya ay sumikat. Kasi napatay niya si Goliath. So natural, si Jonathan kasama yan ni Saul. At natural, magkakakilala sila. So behind the scenes, silang dalawa, nag-develop sila ng strong bond as friends. Makalik na pagiging... At saka, ang maganda kay Jonathan, naniniwala kasi si Jonathan na talagang totoo ang hula ni Samuel na si David ang magiging hari. Kaya hindi na nag-interest si Jonathan, nahahalili sa tatay niya. Kumbaga, he has enough faith to believe that David would be the next king as replacement for his father. Kaya siya, talagang ipinaubaya niya kay David yung trono. Kaya ilang beses tapos nung pagkapatay ni David kay Goliath, si Saul ay pinaagambala ng Diyos sa masamang espiritu. Tumira si David sa palasyo, tinutugtugan si Saul pag siya po ay may problema, pag siya ay stress, at siya ay nawawala sa sarili. Nagwawala, ang sabi doon, inaalihan ng masamang espiritu, ginagambala ng masamang espiritu. Pag tumutugtog si David, nagwiginawa siya. Pero ilang beses na siyang sibatin ni Saul. At alam ni Jonathan na siya talagang papatayin. Kaya ang ginawa ni Jonathan, he protected David. To the point na talagang iniligtas si David sa tiyak na kamatayan. Nang ipatawag ni Haring Saul, yung kanyang mga anak, pati si David, ay mayroon ng plano si Saul na pagka nakalingat ang lahat, inyong pagkalipumpunan si David at patayin nyo. Narinig ni Jonathan yon. Kaya umiiyak si Jonathan dahil may relasyon silang sexual. Umiiyak si Jonathan kasi na-develop na yung kanya talagang paghanga kay David. Pero patayin mo ang isang malaking higante, si Goliath. At saka yung kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel. Yun ang susi. At si David din ay loving person. Hindi siya mahirap na pakibagayan. At naging asawa din ni David si Michal, na kapatid ni Jonathan. So, hindi lang po sila friend, but they are also in-laws. Brother-in-laws. Sila. So, kaya nga, wala pong at ni isang hint na sila'y nagkaroon ng sexual activity, wala po sa Bible yan. Ang tawag dyan, inference. Inference. Sinisingit mo yung sarili mong interpretasyon doon sa text. Ang tawag dyan, proof texting. You use that text, like sa 1 Samuel 8:1, sabi doon, Jonathan became one in spirit with David and he loved him as himself. 18:1 po. Sa 1 Samuel 18:1. Bukod po doon, Pastor, Meron pa bang mga text na sinasabi? Doon din po sa 1 Samuel chapter Anong sabi 18, naman? verse 3. Nakita ko lang po ito doon. Actually, yung love na tinutukoy po doon, itinignan ko po ito sa original na language niya. Pag sinabi po na walang sexual relationship, walang sexual na namamagitan. Iba ang term sa love. Magkaibigan Ano po ang sila. term sa Hebrew ng love? Yung term na ginamit po ay ahaba o aheb. Ibig sabihin po ay meron silang intimate relationship na bilang magkaibigan lang. Kasi very specific din ang Hebrew, no? Opo. Oo. Kanina Tama yun. po pag-aaral ko And then, kapag ka mayroon namang sexual na relationship, ang ginagamit po na term
sa Hebrew ay Yada. Mm. Yada naman. Yun sa Genesis chapter doon sa Sodom at Gomorrah po. Pastor. Saka yung kay Solomon, Mhm. yun ang ginagamit Yan. sa kanyang asawa, Opo. Yada. So, So Ahaba, ano? Ahaba. Ahaba o Ahaba or Aheb is only brotherly love, brotherly love. friendly love. Kaya ay pag-ibig Yan. po sa ina. Yes. O pwede ring opposite sex pero brotherly Oo. lang. O kahit sa babae o lalaki, sa ina. Kasi sa Greek, mas ano kasi siya, no? Mas specified. Sa Hebrew is halos dalawa lang, no? So, wala talaga pong sexual na relationship. So doon sa term mismo na ginagamit ng scripture sa original text, ay talaga pong walang hint ng sexual immorality. Ganyan din ang ginamit kay Naomi, di ba? Opo, yun din po yun. Oo. Ganun din. Sila po kasi is magbianan. So pag hindi mo kasi alam yung context, sasabihin itong mga nakikinig, oo nga no, May love eh. may love eh. So Naomi love, tawag dito si Ruth. Si Ruth. No. Si Ruth at Naomi. Kasi hindi nila alam, ito yung magbiyanan. Kasi itong si Naomi, pumunta siya sa Moab, sa katabing bansa ng Israel. Kasi nga, wala taghirap. So, nag-relocate sila, kasama niya ang kanyang tatlong anak. May tatlong anak siyang lalaki, kasama ang asawa. Doon na nakapag-asawa yung kanyang mga anak. Tapos, naging asawa ni Ruth, yung isang anak na lalaki ni Naomi. Namatay. Namatay lahat, pati yung asawa ni Naomi, nabalo na rin. Nawalan siya. Oo, tapos sabi ni Naomi, babalik na ako sa aking angkan sa Israel. Kasi wala na rin naman akong connection sa inyo kasi hindi naman nagkaanak din. Yun ang problema. Wala rin anak, no? Hindi sinabi sa Bible na may anak si Ruth. Doon sa asawa ni Naomi. Sabi ni Ruth, doon kas dito ka dahil kababayan mo, di kababayan mo ang aano sa'yo, magkakalinga. Kasi pag ikaw itaga ibang bansa, pumunta ka sa amin, tapos nalamang may asawa na, hindi ka na rin doon magkakasawa. Di ba? Maliban na lang yung kinsman redeemer. Tawag. Kinsman's redeemer. Ito kasi pag hindi na anakan ng kanyang kamag-anak, yung babae, kailangan anakan siya ng isang kamag-anak. Yun ang nangyari kay Ruth. Okay. So sabi ni Ruth, your God will be my God. So your country will be my country. I will go with you wherever you go. Yun ang pagmamahal ni Ruth kay Naomi. Hindi yung love na bianan mo, gawin mong asawa. Nagkaroon ng sexual. Sobra naman niyon, di ba? Babae pa, tapos bianan pa, tapos nagkaasawahan. Hindi siya tatanggapin ni Boaz. Kasi si Boaz, pag nalamang tomboy, hindi yun tatanggapin. Grabe. Di ba? Tsaka naman, anong kahihiyan ni Boaz na asawahin niya yung mag-asawa na kasi kultura yan, hindi po pwedeng makasalanan yung papakasalan mo. O naging magsasaka sila. O eksaktong si Boaz yung may-ari ng lupain na sinasaka din nila Naomi at Ruth. O tinuruan ni Naomi si Ruth. O kung asawa niya iyon, hindi niya ibibigay kay Boaz. Ba? Oo. Wala nga naman, asawa kita, ba't kita ibigay sa aking kamag-anak? Sa kamag-anak ng aking ama, ng aking asawa. Si Boaz kasi kamag-anak ng asawa ni Ruth. Opo. Kaya redeemer siya ni Ruth. Kamag-anak, kinsman, kamag-anak. O redeemer, tagapagligtas ng kamag-anak. O ang ginawa ni Boaz, nalaman niya ang history, ito pala yung asawa ng aking kamag-anak. O, ginawa ni Boaz, binili niya si Ruth. O sabi niya, mayroon pa bang ibang kamag-anak dito na gustong anakan si Ruth kasi yun ang ating kultura. Walang siya lang. So binili niya si Ruth, kinuha niya si Ruth, ginawang asawa. At by the way, kaya natala yun ang problema sa mga false teacher, hindi nila alam yung Christocentric approach ng mga manunulat ng Scripture. Hindi po nila alam yung pastor. Kaya sinulat iyon, si David and Jonathan, si Ruth and Naomi, dahil si Ruth at saka po si Boaz ang naging ninuno ni Jesus. Mayroon talagang purpose. May purpose kaya nasulat. Hindi ang purpose para yung mga homosexual magkaroon ng karapatang magtalik. Problema sa inyo, ginagamit yung passages, yung mga Bible verses, na hindi naman yun ang interpretasyon. Hindi yun ang layunin ng manunulat. Ipinapakita ng manunulat na si Jesus ay galing kay Ruth at kay Boaz, na naging ninuno ni David. O, di ba? At si David ang pinagmula ni Jesus. In-interpret pa rin po nila na
mayroong sexual intimacy si David at si Jonathan kasi doon po sa Bakit daw? nagano si Samuel, Nagalikan. naghubad ng kanyang kasuotan si Jonathan daw. Kultura din yun. Hindi yun ganun. O, bakit daw nagubad? Parang na nabasa ko po doon, Pastor. Sign yun ng Parang, loyalty. yung priestly apparel po ni Mm, ni Jonathan, inalis niya yun. Sign ng pagpapakababa. Covenant niya kay David. Parang gano'n. hindi naman priest si Jonathan. opo. Ano lang, ano yun, maharlikang kasuotan. Parang mahal. Kasi bilang anak ng hari, mayroon kang suot na tanda na ikay anak ng hari. That's the context. So you are wearing a dress, a garment that is identified as Aki. you are a son of a king. So yun yung Sa kinikilala ni si David na siya ang maghahari. That's a gesture that I trust God that you will be the one to be the king of Israel later. So this is a gesture showing my support. I will be your second sa iyong command lang. Kaso Kahit ako'y anak ng hari, inuhubad ko ang privilege na ito. Yun kasi inalis na niya sa gesture na yon, inalis na niya yung kanyang karapatan bilang kapalit ni Saul. Kaya galit na galit si Saul sa kay Jonathan. Hindi nagubad tapos dinaluhong ng halik. Wala naman doon sa Bible yun. Ganun kasi po yung interpretation nila. Tinalmaan niya, Oo. nagubad si Okay, Jonathan. oo. Ibig sabihin, Baka ka, sampalin ni Samuel eh. uh, Si Samuel ang manunod. Kung buhay si Samuel eh, saan po sinulat yan? Di ba? Binabago mo ang aking sulat eh. Di ba? Kung ako manunulat, tapos papakuhulugan naman ng iba yung sulat ko, magagalit ako. Ginagawa mo akong lisensya ng kasalanan mo. Hindi ko naman sinabing pagkahubad nagsiping sila. O ano bang context? Kasi siya anak ng hari. oh, Yung kanyang kasuotan ay marangal din yan. Hindi nagsusuot ng ordinaryo ang isang anak ng maharlika. Kaya kita mo sa kahit saang kingdom, may sign sila na pag nakita nila, mayroong mga palabuti yan o mayroon silang tanda na suot yan na yan ay anak ng haring iyon. Kaya iyon ay kanyang patunay sa kanyang kaibigan na hindi kita ipapahamak, hindi kita ipapapatay sa aking tatay. Sukdulang hubarin ko ito bilang pakita ng gesture na ako ay alipin mo. Ako'y maglilingkod sa iyo kahit ako ay may suot na marangal na kasuotan. Ipinapaubaya ko ang aking posisyon sa iyo. At talagang very vocal si Jonathan na hindi siya maghahari. At sinabi na yun sa kanyang tatay, talagang hindi po ako ang nag-aambisyong pumalit. Alam na ng kanyang tatay na si David ang, kumbaga, pinopromote ni Jonathan. At saka kung mahal ni Jonathan si David, hindi siya magpapakamatay. Total, patay na ang kanyang tatay. Babalik ako. Diba? Nakikipagdigmaan sila, bading. Si Jonathan nga, ang dahilan kaya nagtatagumpay si Saul eh. Sinusuway niya ang kanyang tatay. Ang sabi ng kanyang tatay, susumpa-sumpa, o para mapatay natin ang mga Pilisteyon, sumumpa tayo, walang kakain. Sabi ni Jonathan, utos na ito ng ama ko. Gipaglaban para kumain tayo para lumakas eh. So ang ginawa ni Jonathan, kumain siya ng pulot-pukyutan at nalaman yun lahat ng mga kawal. Kumain din. Kaya ngayon, nalaman ni Saul na sumuway si Jonathan, wala siyang magawa kasi siya ang papatayin eh. Nung mga di ba? Naunang namatay si Saul. So kung gusto ni Saul si Jonathan na bumalik kay David, hayaan na niya. Magbalik sila at David, ikaw na ang aking hari. Tayo na uli. So naman, sa kwento pa lang walang-wala na historical background pa lang, wala ka nang makikitang hint ng any erotic relationship o yada. isa pa po doon. Walang yada. Ahaba lang. Haba. Ahaba. Kapag wala namang sexual relationship na nangyayari sa kanila, ahaba o Ahaba. may tanong tayo dyan Brother RJ. Meron po tanong dito, Okay. Pastor. Justin Bantas. Basta, okay. Ano sabi? Aside po sa total depravity, kaya ganyan sila at continue to practice po sila ng homosexuality. Ano pa po kaya ang root cause ng homosexuality? Genesis 1:26-27. Pakibasa mo. Ano ang sabi? 126. Sorry. Hindi po Genesis. Paglikha yun eh. Romans po. Romans. Sa Roma tayo, chapter 1.
26 to 27. Sabi po dito, dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa lalaki, ay sa likas na kaparaanan. Sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ay sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. So bakit sila nagkaganon? Ay, nako. Ito ay dahil sa kapahintulutan na lang ng Diyos. Sinunod nila ang kanilang masamang pagnanasa, tinalikdan ang likas na pagnanais na sumiping sa hindi kapwa same-sex, at sa halip ay nagkaroon ng pagnanasa sa parehong kasarian. Ang sabi dito ay hinayaan sila ng Diyos. Kasi hindi naman magagawa ng isang tao yung ganong kahalayan ng talagang o pwede siyang patayin na ng Diyos para hindi niya magawa yan. Opo. So ang ginawa ng Diyos, kaya kita mo, ang ginawa ng Diyos, God gave them over. Hindi sa pinirmit na parang okay lang yan. Kung hindi, sa katigasan ng kanilang ulo, ang Diyos kasi, lumalabas dito yung love talaga ng Diyos. Alam ba ninyo na ang love ay may kasama ring judgment? Actually, impyerno, hell is God's expression of His love. Akala lang kasi nila, ang impyerno ay judgment lang. Hindi. Ang impyerno ay pagpaparanas din at ekspresyon din ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kaya may impyerno dahil ginusto mo. At hinayaan ka ng Diyos sa gusto mo. Yun ang ibig sabihin dito. Kasi hindi ka naman dadalhin ng Diyos sa impyerno kung ayaw mo sa ginagawa mo Inayaan na lang sila ng Diyos. Yes, kasi gusto nila. So, ang ginagawa dito ng Diyos, dahil sa sobrang pag-ibig niya sa mga bading, ayaw naman niyang sagkaan ang malayang pagpapasya nila. Kasi hindi na pag-ibig yon. Kasi alam mo ang pag-ibig, pagbibigay ng kalayan. Hindi matatawag na pag-ibig ang pag-ibig kung pinipilit mo ang isang umiibig na gawin ang gusto mong ipagawa. Hindi na siya pag-ibig. Ano na yon? Tyranny yon. O pagiging diktador. God is not a dictator. That if He wants somebody to despise or to repent from a particular sinful act, kanyang sususian. Para makamagsisi. Diba? Sususian kanya. Ikaw susunod ka. Tapos para kang robot na. Ayaw ko na. Pero gusto ko pa. Parang ayaw ko, parang gusto ko. Hindi pwedeng ganun na parang lang Gusto mo talaga. Kasi wala namang bading na, kita mo, kaya nga sila nagrarally. They fight for it. Walang homosexual na naging homosexual na pinilit lang siya. Sabihin nila, Pastor. Ang tatay nga, bawal nga ang ganyan pero nagtatago pa rin, di ba? Sabi, ang gusto ng tatay niya, maging, Sundalo. Maging sundalo. Tama. O maging pulis. Police woman. Ano ba? Pulis pa rin. Di ba? Drum na may tubig. Sabi ng, sino ba kumanta nun? Drum na may tubig ang sinisisid. Siglang 9. Diba? Siya ay si Serena. Serena na. Di ba? Sumisid Kaya nga, hindi naman gusto nung iba Oh. Hindi din gusto ng Diyos Gusto mo Gusto niya. Ngayon, sa sobrang, kaya nga tama ang sabi din nila, God is love. Pero they don't understand that love also requires justice. It is not one-sided that only love without justice. Kaya nga, okay, sige, ikaw ang bahala. Hinahayaan kita sa iyong malaswang pagnanasa, pero pagsisisihan mo yan. Hindi na pala pagsisisihan. Wala na magsisisi sa impyerno. Kundi, pero, kung elect, pagsisisihan niya yon. Pero kung hindi elect, pagdudusahan mo yan. So, God is not a tyrant. God doesn't advocate yung forced love o forced service. God is not accepting yung persahan, parang polo na pagtatrabaho ng mga panahon ng Kastila na wala kang choice, kundi sumunod. No, we have choices.
You have a choice to disobey or obey. You have a choice to evade yung ganitong sexual activity, to denounce this sexual activity. But because of your sinfulness, because of your selfish desire to serve your own lust and to please your own appetite, you disobey God. So huwag niyong sisihin ang Diyos kung kayo ay mayroong na mararanasang malaking kaparusahan sa impyerno. Okay, yun ang dahilan. Sana po nasagot, no? Bukod po doon, Pastor, I mean, before we proceed po doon sa susunod nating video na titingnan. Aside from that po yung depravity na yan, linaw naman po yung inyong sagot talaga. Meron po ba itong, I mean, yung scientific, baka yun yung kanyang ibig sabihin, na factor na nakapekto sa, yung tawag dito, genetics, parang ganyan? Sabi nila na isinilang na akong bading. Wala naman pong isinisilang na bata ang uhay. Uhuwa, uhuwa. Walang ganun eh. I-observe mo, lahat ng bata, walang, di ba? Ba't ka natawa? Di ba? Di ba bang isinilang na ang uhay? Uhuwa, uhuwa. Bading agad. Si Brother RJ, guys. Di ba? Walang ganun. Pag nakakita ka ng ganong bata, extraordinary yun. Ang tapang nga ng bata, babae at lalaki. Wah! Wah! Tapos yung isa, uwa! Uwa! Ay, wala pong gano'n. Wala pong ganun. Ang tao po isinilang na lalaki o babae. Walang scientific na support for homosexuality. Pero ano po, Pastor, yung yung nagiging cause niyan, bukod doon sa biblical na explanation natin. Yung, Culture. culture. Kasi ganito yan eh. Kaya may nababading kasi may bading na nakikita. Hindi likas na nabading. Kasi kita mo sa pag-aaral sa psychology, no? Ang mga bading ay either ganito yan. Mayroon ding katotohanan, no? Ang bading ay either naka-identify sa kanyang tatay na Andres Disaya. Kasi pag ang lalaki sobrang masunurin so sa asawang babae, na-identify, pag ang anak ay lalaki, na-identify yung kanyang damdamin dun sa damdamin ng ama. At siya'y lumalambot. Yun. Lumalambot din siya gaya ng tatay niya. Kahit batukan, kutusan ng nanay, okay lang. Okay lang, mahal. So, yun namang mga nagiging tomboy, naka-identify sa nanay na strong. Doon siya naka-identify sa dominance ng nanay. Kaya siya dumakas ang loob na mang-apirin sa lalaki. At gusto niya kapwa lalaki. Or either, mayroong kasambahay o kapitbahay o kamag-anak na bading. Na naha-highlight ng family kasi mabuti pa yun. Kita mo kahit bading, talagang masinsado na. Di ba? Nangangarap siya. Pwede rin akong maging ganon. So, ano yung trabaho ng bading? Magpaparlor. Kaya asal bading kasi gusto niyang i-please yung magulang kasi nakikita niya na yung mga magulang niya bumibilib doon sa bading na yon. So, yung desire niya is to also please his parents and ang magiging consequence is to look like and act like that particular person na homosexual at gustuhin din yung trabahong meron din yung homosexual na yon na nagpo-provide sa family. Di ba sa society natin, ganon, yung mga bading, na ngayon, pinupuri na sa lipunan. Diba, yun ang nagiging dahilan naman ng iba. Kaya, si Vice Ganda, di ba, ina-idolize. Palakpakan. Gusto ko rin, napalakpakan ako. Kagaya rin ni Vice. Dati ang mga magulang noon, pag bading ng bata, may effeminate pa lang, hindi pa talaga tunay na bading, malambot. Tigasan mo. Bakit ka lalambot-lambot? Papaluin na. Bading ka ba? Titigas yun. Ngayon, ang mga magulang, anak, magbading ka para yumaman tayo. Suportado pa. Kita mo? Mag-artista ka, anak. Pag yung bata, tuwang-tuwa pa, halakpakan ang tatay. Ganun ang gusto ko sa anak ko. So, wala na. Kaya kita mo ang bading dumadami, hindi nanganganak. Magtataka ka eh. Di ba? Pero Pastor, naman, disclaimer naman na hindi naman po natin inaano yung totoo naman talaga po na may mga bading na madiskarte talaga po sila. So, nakakatulong sa magulang. Totoo po. Pero hindi po yun dahilan para sabihin nyo okay na ang bading.
Disclaimer po yon. Hindi po ibig sabihin kayo ay yumayaman sa pagiging bading, sumisikat sa pagiging bading, ay exempted na kayo sa sumpa ng Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan pa rin kahit na ano ang binipisyong maidulot nito sa sangkatauhan. Hindi ligtas ang tao sa pagpaparusa ng Diyos sa kasalanan. Sin is still sin even though that particular sin improves the well-being of humanity. Sa Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. White is white, black is black. God is a just God. There's no discrimination. If sin is sin, then that is sin. If this is holiness, it is holiness, it's righteousness. Walang pwedeng katwiran na okay lang kasi ako naman ay tumutulong sa nangangailangan. Kahit bading ako binibigay ko naman ang kita ko sa lahat ng mahihirap. Para ka rin si Robin Hood, no? Okay lang naman magnakaw. Ako naman, pinagnakawan ko naman. Galing naman sa mayamang masasama. Tapos pinapa-distribute ko naman yung aking nakuhang kayamanan sa masasama sa mga mahihirap na tao. Hindi pwedeng dahilan na meron kang ginawang mabuti para pagtakpan mo ang kasamaan, ay ligtas ka na sa kondemnasyon at sa paghukom ng Diyos. Pastor, bakit po na-highlight na madalas ini-emphasize po ng mga nag-preach biblically na itong homosexuality ay kasalanan? While minsan na-ignore po yung ibang sin na kasama noon. Kaya sinasabi nila na parang sinisingle out po sila. Ano po ba yung kaya niyan? Parang nasa single out kami. Ay, feeling lang nila yun. Kasi masyado silang, alam mo, ang mga ganyan, ang tawag na ay paranoid. Feeling nila kasi maganda sila di ba? Feeling nila sila ang center of attraction. Di ba? Di ba? Kaya akala nila sinisingle out. Hindi naman lahat ng kasalanan sa Biblia, pantay-pantay na binabanggit Kasi masyado sila kasing paepal sa society. Kasi masyado, kaya napapansin umiepal. Kaya ka napapansin lagi kang nagrarally. Lagi kang nag-create ng mga organisasyon. Karapatan. Di ba? Ng karapatang pambakla at pantumboy. Di ba? Lagi kang nag-advocate ng freedom of speech, Soji Bill. Paano hindi kayo masisingle out? Kayo rin ang dahilan Epal kayo ng epal sa society, hindi kayo napapagtuunan ng pansin. Kung manahimik kayo, hindi kayo pagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Kaso gusto nyo kasing kayo na ang maghari, magreyna pala sa mundo. At kayo na yung sundin, at kayo na ang, di ba, bigyang kasiyahan ng tao. Kayo laban na laban dun sa mga nagbabaybol. Tapos yung mga nagbabaybol, pagka binabanggit kayo, ayaw nyo. Walang fairness. Sasabihin nyo, kayong mga nasa Biblia, kayong mga relihiyoso lang, kayong mga, ang tawag din, ipokrito, mga Pharisees, Pharisees. Di ba? Religious fanatic. Pagka naman kayo na yung nababanggit, ay galit kayo. Kami hindi nagagalit. Sabihin nila sila. Malaya kayo sa inyong freedom of expression and freedom of speech. Freedom of speech. Gawin ninyo ang gusto nyo. Pero hindi kayo makakaligtas sa Diyos. Sabihin nila, pag sila ay kinikriticize na, ay nag-play victim claiming na. Kumbaga, parang sila na ang biktima. Sa totoo lang, inyong ang isinusubo sa aming mga anak at sa aming mga kababayan at kakrisyanuhan yung inyong kagustuhan. Pinipili. Gusto nyo kaming pigilan na magpahayag ng salita ng Diyos. I-report ninyo yung mga page na matalakay sa inyo. Di ba? Tapos yung mga sugin, kami nga, nakikipagkaibigan pa sa mga Ako, nakikipagkaibigan na ako sa bading Wala naman. Hindi po namin kayo pinandidirihan na gaya ng inyong inaakala. Ako nga, nagpapagupit sa bading, wala sa aking diskriminasyon. Okay lang. Bakit? Hindi naman ako mahahawa ng kasalanan niya kung nakadikit ang kanyang kamay sa ulo ko. Dahil hindi ganoon ang definisyon ng kasalanan.
Personal. Personal kasi yan na relasyon o yung damdamin at ang iyong desisyon sa iyong kalayaan kung ano ang iyong gustong gawin. Tama po. So ito pastor na video na to, related pa rin ito dun sa meaning kanina ng Arsino Koitay. Panoorin po natin. Okay. Ay, si Mare. Sige. Siya pa rin po yan eh. Si Siya Bishop. pa rin. Ang galing ni Bishop mag-arte, no? Pakatuwa. Pwede siyang artista eh. Tumawag sa kanya eh. Tumawag siya sa kanyang sarili eh. Sinagot din naman niya. Parang one miss ano. Ah. Magaling magdrama, no? Sabi ko yung sarili. Talented talaga sila, sa totoo Oo. lang. Kasi they want to express themselves. Pero straight. Father Joe, please call me Alexa po. Totoo bang galit ang Diyos sa mga LGBT? Nasa Book of Leviticus kasi daw na kapag ang babae ay nakipagsiping sa kapwa babae or ang lalaki sa kapwa lalaki, paparusahan sila ng Diyos. Actually, hindi. Misinterpretation yan, kasi the verses were taken out of context. Ang nasa Leviticus ay ang pagbabawal sa same-sex rituals sa templo ng mga tiga-Kanaan. It's not about a loving, Christ-centered homosexual relationship. It's about the same-sex rituals in the temple of Molech. Paano naman po yung Sodom at Gomorrah? Di ba pinarusahan sila kasi mga LGBT mga nakatira doon? Another misinterpretation. Based on the biblical narrative, marami pang kasalanan ang Sodom at Gomorrah. Pero ang matindi, gusto nilang i-rape ang dalawang anghel. Take note, attempted homosexual rape ito at hindi Christ-centered monogamous relationship ang pinag-uusapan. Paano po yung nasa epistles ni St. Paul sa Corinthians at Romans? Hindi po ba sabi niya hindi mapupunta sa langit ang mga homosexuals? The word homosexual never appeared in the English Bibles, not until 1946. The original Greek words na ginamit were malakoi and arsinokoitai. Malakoi in Greek means male prostitutes that engage in homosexual sex. Again, ang context nito ay prostitution, not a Christ-centered monogamous relationship. Now, the word arsinokoitai means older men who takes sexual advantages to younger boys. So this pertains to pedophilia and not to same-sex relationships in general. Ano pala talaga ang turo ni Jesus about the LGBT? Actually, hindi siya against sa mga LGBT. Jesus even said that some men are born eunuch or walang interest sa mga babae, while other men are made eunuchs by other men. Ito yung mga castrated male servants sa palasyo dati. Sila yung matatawag nating transsexuals noong unang panahon. Sabi ni Jesus, mapupunta sila sa langit. Wow, sinabi ni Jesus yun? Yes, even the apostles baptized a eunuch in the Bible. What's more interesting is that according to modern scholarship, Jesus affirmed a gay couple. Di nga. If you can remember about the story of the centurion who asked Jesus to heal his servant, it is very much probable na yung servant na yon at yung centurion in a relationship. If you can remember our Mass, di ba we say, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed? Modified statements yan nung centurion. Now, if this is true, then we are reciting a gay man's faith to Jesus that Jesus will heal his lover, di ba? Nakakatouch naman po ang romantic ng story na yan. Try reading the story of Jonathan and David in the Old Testament. Magugulat ka. Mas maganda pa yan kaysa sa mga Korean love stories ngayon. Really, Father? How about sa mga lesbians po? Meron din po ba sa Bible? The story of Ruth and Naomi in the Old Testament could be a story of a lesbian couple. Kung babasahin mong mabuti ang vow ni Ruth kay Naomi, it is actually a modified version sa wedding vows natin ngayon. Till death do us part. Dami ko palang hindi alam sa Bible. Sabi kasi ng pastor namin, if I will not change, I will be burned in hell forever daw. Hindi ka pa pinapanganak, kilalang kilala ka na ng Diyos. Siya yata ang gumawa sa'yo. You are fearfully and wonderfully made by the Lord. Ephesians 1:14. Man looks at the outside, but God looks at the heart. Kung sino man yung pastor nyo, hindi siya marunong magmahal. Remember, he who does not love does not know God, because God is love. Hi, Father Joe. So yung love niya sa 1 John 4:8, homosexual love. Ano yun, agape yun eh. Kasi mahirap ka nang gumamit ng word na love sa Greek to justify yung ibang uri ng love. Kasi pag sa Greek, agape. Agape talaga. Godly love yun. Agape yun. Diba? Or phileo, brotherly love. So, hindi mo siya pwedeng gamitin yung 1 John. Dalawa lang yan eh.
interchangeable, agape and phileo. So, hindi sexual. Wala rong eros. Actually, there's no word eros, Wala po. erotic love in the Bible. So, laging agape, agapaw, agape, or phileo. Kaya doon pa lamang po, self-defeating na yung kanyang argument na yun. So, Yung sinasabi niya nasa Leviticus, pakibasa mo, chapter na hindi daw yun particular na pagbabawal sa pakikipagsiping sa lalaki at babae, kundi daw yung parang may rape daw, connotation ng rape, or connotation ng walang sensual o walang consent. Not a consensual, ito, relationship. Hindi daw ito yung parang simpleng pagsiping ng isang babae sa kapwa babae o simpleng pagsiping o ng lalaki sa kapwa lalaki. Ngunit ito ay non-consensual sex. Yun ang laging binibigyan din nila. So parang theological gymnastics, no? Oo. Pinapaikot-ikot. Pero alam mo, talagang yun. Kasi dito talaga ay inisa-isa yung mga bawal na sex eh. Hindi naman ito... Binabanggit po mismo dyan. Hindi naman ito ang tinalakay lang, yung non-consensual sexual, by force relationship. But Pakikipagtalik sa... talagang asawa. simpleng pakikipagtalik lang ito kasi nandito yung lahat ng pakikipagtalik na ipinagbabawal. Hindi na kailangan ng pwersa or anuman. Wala ditong use of force or use of But basta may consensual man, mayroon mang consensus sa pagitan ng dalawang tao, ay bawal pa rin. Hindi to yung, ang issue dito ay yung mayroon bang consent o wala. Kung hindi ito talaga yung bawal, may consent man. Dito pastor sa po? Sa verse 22, Leviticus 18. 18. Sabi dito, huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal-dumal. Maliwanag po. Doon sa 22, may babae din eh. 20. Kapwa babae o lalaki. Levitico 18, di ba? 22. Sa 23 po. Huwag kayong Okay, yan. Sige, tama. Bestiality naman ito. Ah, Huwag kayong bestiality. makikipagtalik sa alinmang hayop sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili. Gagawin ninyo iyon. Hindi rin dapat pasipin ang sino mang babae sa anumang hayop. Ito ay pasok lang. Dito sa salin ko kasi sa English ay dinalawa eh. Do not have sexual relations with a man. Siguro sa Hebrew, no? Sa Hebrew, may connotation ng yung dalawa. Dalawa yan. Do not have sexual relations with a man as one does with a woman. Oh, tama. That is detestable. So, kabaklaan lang talaga. Bading. Meron din po dito, Pastor, sa 2013 ng Leviticus pa rin. Pakibasa mo. Well, anyway, no? Banggitin natin yung mga bawal. Ang sabi rito, do not have sexual relationship with a relative. Verse 6. Do not have sexual relations with your father's wife. That is your, tawag doon? Biyanan. Do not have sexual relations with your sister. Or either your father's daughter or your mother's daughter. Ito yung mga kinakapatid mo o anak ng iyong atiyuhin o yung iyong sariling kapatid. Do not have sexual relations with your son's daughter. O, di ba? Yung apo. Do not have sexual relations with the daughter of your father's wife. Di ba? Yung, in-laws mo, anak ng asawa ng tatay mo, bawal din. Kasi ang tawag doon ay, mama, sa pakipagsiping ng kapwa ng... Coitus po ba? Hindi. Incestus relationship, no? Opo. Do not have sexual relations with your daughter-in-law. So, simple lang naman, hindi walang consent. Walang consent dito. Wala rito yung hindi pwede pagka walang consent eh. Kundi, simpleng, huwag makipagsiping sa kapwa mo ang kasarian. Nagaya ng pakipagsiping mo sa hindi mo kapwa kasarian. So, malinaw po yung gaya na sinasabi nyo na Oo. theological gymnastics. Gymnastics ang ginagawa eh. Andito lang naman ang sagot, simple eh. Tinutwist Ito yung listahan ng mga bawal na sexual na relasyon. Napakasimple ng context. Hindi mo na kailangan pang i-explain na may, ito kasi meron daw ganyang mga Diyos-Diyosan na ganoon na Molok. Wala naman dito yun. Parang yun doon yan sa sa... Sinisingit inference uli. Inference. Sinisingit yung ibang argument na absent doon sa text. Parang yun doon Foreign argument. po. Parang doon po yung sa argument ng favor na nagpumapabor doon sa kakaroon ng babae pastora. Another topic po. Oo, Sunod na talaga. nakakabaan na naman. Nako po. So, Talakayin natin sa susunod susunod po. na marami nang magalit sa iyo.
Sabi ko. Ito. Sige. Ano sabi dyan? Salin mo dyan. Dito po sa 20 verse 13, Pastor, Okay. ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain. Pareho silang dapat patayin. Oh, di ba? Matindi. Nako. Wala namang- Papatayin pa. Yun ang Hindi, ang papatayin lang daw niyan ay yung pagnanasa. Hindi daw yung tao. patayin Hindi, pagpatay mo lang yung pagnanasa mo. Hindi daw literal na tao yun. Kasi sobra naman, ang Diyos ba ganun? Pumapatay. Love is just love. Love lang. You don't harm people when you love. Diba? That's why God puts unbeliever in hell forever. Diba? Kaya hindi siya nananakit ang Diyos eh. Hindi nananakit. Hindi natatawa kasi po ako sa Hmm. video, Yeah. kanina. Mm, Love, love lang, love you. diba? Strawman sila eh. Mini-misrepresent na yung argument, ina-exaggerate, nire-refute yung misrepresentation niya. Hindi na naman yun, hindi na naman yun yung topic. Kumbaga, gymnastics nga, strawman. Sabi nung Lilituhin ka, tas ang kanyang i-argue, yung kanyang sinabi. yeah. Hindi yung iyo. Sabi nung po, Nawala na. taong dayami daw po, Pastor eh. Gumawa siya ng taong dayami, yung binuksing niya. Yeah, yun, tama. Oo. Kaya nga, strawman eh. So, Bubuksingin mo, hindi yung argument mismo. Yung sarili mong ginawa. sarili. Hindi naman sinabi ng Diyos yun. Kita mo na, sinabi ba ng Diyos na ang pag-ibig ay nananakit? O doon na tayo, hindi na doon sa bakla. Ano pa? Ating, So, ayun po, Pastor. Yung, disclaimer uli, may mga kamag-anak din po akong bading. Pero mayroon ang kamag-anak na bading na pinipilit nilang labanan yung pagkabading. Kasi hindi naman po dapat tayo patalo sa ating mga emosyon, sa ating damdamin. Dahil ang Diyos ay may salita na binitawan na huwag kang kipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae. So, di ba yung sabi niya, ito siguro, may sinabi ito na nararamdaman daw niya ang pain ng mga bading. Opo. Sige daw, pakinggan na. Sa Panoorin kabila natin. po yun sa isang video niya yun eh. Hindi ba dito? Hindi po yan, kasi yan ay sa universalism yung another Universalism. topic Oo. po yun. Sabi kasi nito rin, itong Siya rin po. ating pinanood, ito rin, di ba? Sabi Opo, niya, siya rin. you don't need to be a homosexual to understand the pain that the homosexuals endure. Talaga pong masakit ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ba't ayaw yung masaktan? Kaya ka nga gusto mong maligtas eh. Oh. You obey. You deny yourself. Diba? Kasi nga, ang basic premise ng Christianity is, sabi ng Panginoon, so if you want to follow me, deny yourself and carry your cross and follow me. Kung gustong sino mang maging alagad ko, ang sino man, gusto maging alagad ko ang sino man, ay talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Talaga pong painful. Yun ang cross na dapat mong pasanin, yung pain na yun. Na when your will crosses the will of God, and therefore you need to obey the will of God, that's the cross that you need to carry, the pain. So if you don't want to carry your cross, you cannot be saved. You cannot be saved. Of course, alam natin na yung nagkikarry lang ng cross ay talagang yung saved. Ngayon, kung ayaw mo talaga, it means that you are not saved at all kasi you don't want to carry your cross. And carrying one's cross is a natural, consequence or result of being a Christian, a follower of Christ. So, normal sa isang tagasunod ni Kristo, ang pasanin ang cross. Dahil sumusunod siya eh. So, talagang contradicting yung Christianity sa pananaw ng mga nasa LGBTQ community. Kasi sila po, Pastor, very self-centered sila. Yes. You cannot be a Christian if you are an advocate of LGBTQ. And if you are one of them or among them, hindi ka pwede. Kasi hindi ka makapag-carry ng cross mo nga eh. Bawal nga yun eh. Bakit ayaw mong, ayaw mong itakwil ang yung sarili? O, minamahal yung sarili nyo. You cannot combine the teachings of Christ and the teaching of Satan. Kasi, any teaching that contradicts the teaching of Christ is not of Christ.
So how can you become a follower of Christ? How can you claim that you are a follower of Christ when you don't follow Him? You are not follower because you don't follow Him. Sabi nila, hindi daw naman kinokondena ni Jesus ang homosexual. Wala naman siya na-content na bakla nun eh. Wala namang doong napapakita noon ng ganun eh. Sa kultura kasi ng mga Hudyo, bawal ang malambot. Bawal. Kaya wala siyang binanggit eh. Wala naman siyang kailangang sabihan. Opo. Di ba? Pero, hindi ibig sabihin, hindi niya binanggit, gaya ng pag-inom ng, paghitit ng sigarilyo o marijuana. Hindi na hindi kasalanan. Kasi di rin niya binanggit yung napakaraming kasalanan ngayon. Kasi nag-evolve na kayo eh. Dati-rati, wala namang malambot na bading. Ang mga bading matitigas. Wala na. Tinanggap na ng kultura yung kanilang kilos na masahol pa sa babae. Sinobrahan pa. Kung malambot ang babae, sumobra pa ang lambot. Hindi ko alam kung paano nila napapalambot yung mga daliri, yung kamay nila. Naalala ko Lahat pa. ng bading, sobrang lambot eh. Pero, gifted po yung mga yan. Talented sila. Siyempre. Naalala ko, Pastor, na ako isang nagka-college, sabihin niyo. Bading ka rin nun. Akala ko. Binubulgar mo naman, Pastor. Ay, naku. Huwag mo i-vulgar. Hindi. Noong time na yun, dahil maliit pa lang po, yung State University pa lang yun. Bago pa lang siya. Kaunti pa lang yung population. At nakukontrol pa. Kaya walang pwedeng maging malambot. Tanga na dyan. Mga lalaki talagang Kailangan matigas. matigas. At kapag ka mayroong palambot-lambot sa amin nun, dinidisiplina, naka-guidance. Pero nitong lately, nabalitaan ko, ang dami na. May iba nagpapalda na. Kasi lumambot na. Grabe. Lumambot na rin ang leadership. Kasi napapasok nila ang pamunuan. Yung mga bading, di nila alam bading, nagiging board ng Board of Trustees, Yung. naging board member, nagiging supporter. So, nagiging politics ang laruan. Papasukin talaga nila yan. Kasi ang agenda ng mga LGBTQ is gaya din ng agenda ng Seven Mountains. Kailangan din nilang, pasukin din nila yung Seven Mountains of Society. I-conquer din nila yon. No? Kasi pag na-conquer nila ang politics, bading na ang presidente, sino pa ang hindi magiging bading? Pero presidente nga natin, bading. Proud pa tayo na bading. Kasi pareho tayo ng ating presidente. Yung society, yung education, kung ang chief ng secretary ng education, ng CHED at DepEd ay bading, di siyempre hahayaan niya yung mga bading na magwala. Hindi na bawal ang magdamit na babae pag lalaki ka. Baka nga magkaroon pa ng batas eh. Kasi kontrolado na nila yung Seven Mountains of Society. So, paano dito sila butyal? Iba lang ang kanilang agenda. O pera. Itong mga bading, ang agenda nila, human rights. Human rights. Kasi ang problema, mayroon ding God rights. Laging superseded ng rights ng Diyos ang human rights. Yes. Hindi mo pwedeng yung human rights ay yung lampasan yung rights ng Diyos. Kasi ikaw ay tao lang. Kaya mayroong Bible to govern human relations. Kasi ang Diyos, kaya siya nagtatag ng mga utos na pangtao, ay para sa proteksyon ng society. Kasi kita mo ang mga bading, sila yung hindi naman lahat sila yung ma-pride. Kaya di ba pride? Mga pride. Right. Tapos may rainbow pa. Kasi pride, ibig sabihin ay hindi sila susuko sa kanilang pinaglalaban sa kahit anong kahit hindi nilang yung pagiging bading eh. Pag may iba din silang gustong ipagawa sa mga politiko, ipupush nila yon. Grabe. Kasi gusto nilang maghari, gusto nilang sila ang kilalanin ng sosyedad. So, siguro Pastor, nabigyan na natin ng linaw po yung na talagang sa Bible ay hindi po sinasangayunan ng salita ng Diyos ang homosexuality. Pastor. Malinaw po ang Biblia. Ang Panginoong Hesus ay hindi po siya malinaw na bumanggit ng salitang bading, no, homosexual, pero malinaw po niya na binanggit yung salitang pakikiapid. Pakikiapid, pangalonya, yung pagsagka doon sa karapatan ng iba. Kailangan ay ang pag-ibig, una muna, ibigin mo ang Diyos. Tama na
ang mga bading na love talaga ang pinakamataas na virtue. Pero ang una mong iibigin ay Diyos, hindi kapwa-tao, hindi ang iyong sarili. Pag iniibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, hindi mo siya susuwayin. Kasi ang problema sa kanila, hindi yung pag-ibig sa Diyos ang ina-advocate nila, yung advocacy. Pag-ibig sa kapwa lalaki. Love wins. Love wins. Kailangan- Oo. Pero anong love yon? Hindi pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa iyong sarili. Kasi mas mahal nila ang kanilang sarili kaysa sa Diyos. Ano pa, ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. At mas gusto nilang sundin ang kanilang sariling kagustuhan. Sarili nila po. Kaya ang mahal nila ay pansarili lang. Ang pag-ibig nila ay selfish love. Hindi siya agape or godly love. Oh, hindi. Love, sacrificial. Hindi siya sacrificial love. Ang sa kanila ay ipaglalaban nila ang kanilang karapatan. Sukdulang sagkaan nila ang karapatan ng Diyos. Diba? Okay. So sila ang Diyos. Hindi ang Diyos. Dinidiyos nila ang kanilang sarili. Oh. Sa mga Diyos nga, wala nang bading eh. Yeah. Kaya gusto na nilang sila ang maging Diyos. Wala kasing Diyos na bading. Hindi magkakaroon ng God na paling. Mm. So, Pastor, kung they're arguing na si Jesus Christ wala namang kinontra na tungkol sa homosexuality, at pagdating kay Paul, meron, so ibig sabihin, parang pinapalabas ninyo na mali si Paul at si Christ ang tama. So, hindi sila pwedeng mag-contradictory sa isa't isa. So, the fact na tinuro ito ni Paul at siya ay nagbigay ng warning doon sa mga kabilang sa ganoong gawain. Ibig sabihin ay yung principles nito ay tinuro din ni Christ. Mm. Yung principles po na. Kaya, ayun, Pastor. Well, implied na dinidenounce si Jesus yung homosexuality. Bakit ano sabi niya? Marriage is only between a man and a woman. So, di ba? So, wala siyang sinabi na mayroon pang ibang third sex or fourth sex. So, when he said that marriage is only between a woman, a man and a woman, he now, definitely discounts yung possibility Na may iba pa. na gusto niya o gusto ng Diyos, so pwede sa Diyos yung man and a man. Di ba sinabing marriage is between a man and a man? Di ba sinabing marriage is between a woman and a woman? Marriage is between a man and a woman. Definitely, walang bading. Hindi niya pinahintulutan ang same-sex marriage. Kaya nga, sinabi niya yon. So, wag nating i-discount na, porque hindi sinabing direkta. Totoo, wag di tayo susobra, no? Wala siyang sinabing bading na salita sa Biblia. Pero, sinabi niya na ang pag-aasawa ay sa pagitan lang ng isang babae at isang lalaki. So, logically, Logical na wala talagang bading na pinahintulutan ang Panginoong Hesus. Kanya nang kinlose ang pintuan sa issue noong pwedeng mag-asawa ba ang lalaki at lalaki? Hindi. hindi. Pangit kasi kung tingnan, ano? I-pronounce na I now pronounce you as husband and husband. Hindi normative yun. O kaya naman I now Abnormative yun. normative. Abnormative. Kasi walang normal na ganong idea. Hindi naman yun yung Kaya ang sex is only between a man and a woman. Kasi marriage is only between a man and a woman. And therefore, only those who are married can perform sex. So, therefore, a man cannot perform sex with another man. And because sex is only between two married persons, they can't marry. And they can't have sex. And therefore, there's no homosexuals that are given the right to marry a fellow a person of the same sex or a fellow homosexual. tama. Malinaw. May sinasabi po sila eh. Pag sinabi mo sa kanila, oy, walang nilikhang ang nilikha lang si Adan at saka si Eva. Hindi. Sabi nila, nasaan ka doon? Si Adan at si Eva, Adam and Eve, nasa gitna kami. And And Steve.
Steve daw siya. Si Steve. Oo. Adam and Steve. Siya daw yun. Ah, Sila daw yun. Yan lang. Kaya pala may ST. Oo. Diba? Kasi doon sa Steve. Yan. That's the Yun na yan. problem. So yun po, mga kapatid, mga kababayan, no? At mga kapatid na bading. Kapatid din namin kayo. Hindi kami bading. Pero kapatid din namin kayo bilang creation. So we are brothers in creation. Tsaka mahal po namin kayo. That's why we are sharing this para ma-open din. Opo. Hindi po namin kayo itatakwil kahit pumunta kayo sa aming church. Kahit Welcome pabading pa kayo. Kahit po kayo ay magdamit babae. Wala po kaming problema doon. Ang amin lang po ay titiisin din ninyo yung pong pupuntahan nyo. Dahil kami po talaga ay tumitindig sa kung ano yung totoo na katotohanan. Talaga pong masasaktan po kayo ay sabi nga po ni John MacArthur, na people are, di ba? Are, tawag dito, sinasaktan na nila ang Diyos. Po. Di ba? Sa matagal na panahon. Sa matagal na panahon. ng tao. Diyos. People are offending God all their lives. Oo. And then, pastors don't want to offend those who offend God for all their lives, even when they come to church. So, they are afraid to tell the truth because they don't want to offend. But these people to whom that they don't want to tell the truth with are offending God for so many years. All their lives actually, lahat buong buhay nila. Kaya nga manindigan dapat yung mga pastor na talagang ituro ang katotohanan kahit na masakit. Wala namang operasyon na hindi masakit. Kahit pa may anesthesia, ng paglipas ng anesthesia ay masakit din. So lahat ng paggaling ay kailangan mayroong sakit. Kasi kung wala ay hindi gagaling ang sugat. Kasi yung sugat, pag natouch mo, siyempre pag gagamutin mo, itatouch mo yun. Lalagyan mo ng gamot eh. Masakit. Masakit yun. Pero yung gamot ay kailangan para gumaling. At yun po ang ginagawa po natin. Nasabi po namin ang tamang gamot para po hindi po kayo mapahamak. At yung kaluluwa ninyo ay maligtas. Kahit ka pa bading ngayon, may pag-asa ka pang maligtas. Hindi po inuurungan ng tunay na mga ngaral ang bading. Pagka kanya pong nakasalamuha, ay dapat kayong pangaralan. Habang nabubuhay ka po, may pag-asa. Pero pagpatay na, wala na. Kaya po habang nabubuhay po tayo, ay yung ating kabadingan ay atin na pong pigilan. At tayo magpasakop sa Diyos at sa kanyang kalooban na dapat tayo ay straight. Salamat po at paalam na tayo. Sige po. Sir Derek. Siguro, Pastor, sa susunod na natin talakayin yung vision. Sige. Medyo mahaba na yung oras. So maraming salamat po, Okay, Pastor, maraming sa salamat. paglilinaw. Nawa, yung mga kaibigan natin na nasa LGBT community, kayo po ay tunan at buksan ng Panginoon. God bless you. God bless po. At pagpalagin.